Hindi ka maaaring maglingkod sa Diyos at sa demonyo. Malalim na paliwanag sa 1 Corinthians chapter 10, verse 21. Sa ating buhay bilang Kristiyano, may isang mahalagang tanong na kailangan nating sagot. Sino ba talaga ang ating pinaglilingkuran? Maraming tao ang nagsasabing sila ay naniniwala sa Diyos. Ngunit, ang kanilang pamumuhay ay patuloy na sumusunod sa mga gawain ng mundo. Sa Biblia, may isang napakalakas na babala ang Diyos na matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 10 verse 21. Sinasabi dito, hindi kayo makainom ng saro ng Panginoon at saro ng mga demonyo. Hindi kayo maaari makibahagi sa hapag ng Panginoon at sa hapag ng mga demonyo. Sa video na ito ating pag-uusapan ang malalim na kahulugan ng talatang ito, kung bakit ibinigay ang babalang ito ng Diyos at paano natin ito maisa sa buhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang aklat ng First Epistle to the Corinthians ay isinulat ni Paul the Apostle sa mga Kristiyano sa lungsod ng Corinth. Sa panahong iyon, maraming tao sa Corinth ang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. May mga handog na pagkain at inumin na iniaalay sa mga Diyos-Diyosan. At pagkatapos ay kinakain ng mga tao bilang bahagi ng kanilang pagsamba. Ang problema ay may ilang Kristiyano na sumasamba sa Diyos, ngunit nakikibahagi pa rin sa mga gawain ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nagbigay ng malinaw na babala si Apostol Pablo, hindi maaaring pagsabayin ang dalawang magkaibang Panginoon. Ano ang ibig sabihin ng saro ng Panginoon? Ang saro ng Panginoon ay tumutukoy sa pakikipag-isa kay Kristo. Ito ay may kaugnayan sa banal na hapunan o pakikiisa sa sakripisyo ng Panginoong Hesus. Kapag tayo ay nakikibahagi sa saro ng Panginoon, pinapakita natin na tayo ay kabilang kay Kristo. Tinatanggap natin ang kanyang sakripisyo. Sumusunod tayo sa kanyang kalooban. Ibig sabihin, ang ating buhay ay dapat nakatalaga sa Diyos. Ano ang saro ng mga demonyo? Ang saro ng mga demonyo ay tumutukoy sa pakikibahagi ng mga gawain na laban sa Diyos. Hindi lamang ito tungkol sa pagsamba sa Diyos-Diyosan noon. Sa panahon ngayon, maaari itong nangahulugan ng pagsunod sa kasalanan, pakikibahagi sa mga gawain ng kadiliman, pamumuhay na taliwas sa kalooban ng Diyos. Kapag pinili ng isang tao ang kasalanan, parang nakikibahagi siya sa hapag ng kaaway ng Diyos. Bakit hindi maaaring pagsabayin ang dalawa? Malinaw ang mensahe ng talata. Hindi maaaring hati ang ating puso. Ang Diyos ay banal at nais niya ng buong katapatan mula sa atin. Kung ang isang tao ay nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit patuloy na pinipili ang kasalanan, mayroong malaking problema sa kanyang pananampalataya. Sinasabi rin sa Biblia na walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Ang ating puso ay kailangang pumili. Diyos ba o ang mundo? Ang babala ng Diyos. Ang talatang ito ay hindi lamang utos kundi isang babala. Kapag ang isang tao ay patuloy na naglalaro sa kasalanan habang sinasabing sumusunod siya sa Diyos, inilalagay niya ang sarili sa panganib. Hindi nais ng Diyos na tayo ay maligaw, kaya ibinigay niya ang babalang ito upang tayo ay bumalik sa tamang landas. Paano natin ito maisa sa buhay ngayon sa panahon ngayon? Maraming tukso sa mundo. Maraming bagay ang maaaring maglayo sa atin sa Diyos. Maling impluwensya ng mga tao, masasamang gawain, mga bagay na alam nating hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ang hamon sa atin ay pumili araw-araw na sundin na ang Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay makikita sa ating mga desisyon, gawain at pamumuhay. Ang tawag ng Diyos sa atin, tinatawag tayo ng Diyos na mamuhay ng may kabanalan. Hindi ibig sabihin na magiging perpekto tayo. Ngunit nangangahulugan ito na iiwas tayo sa kasalanan, nalapit tayo sa Diyos. Hihingi tayo ng kapatawaran kapag tayo ay nagkamali.
Ang tunay na tagasunod ni Kristo ay patuloy na nagbabago at lumalapit sa Diyos araw-araw. Mga kapatid, ang mensahe ng 1 Corinthians chapter 10 verse 21 ay isang malinaw na paalala. Hindi tayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kasalanan ng sabay. Ang ating puso ay dapat nakatalaga lamang sa Panginoon. Kung may mga bagay sa ating buhay na alam nating hindi kalugod-lugod sa Diyos, ngayon ang tamang panahon upang talikuran ang mga ito at bumalik sa Kanya. Ang Diyos ay laging handang tumanggap sa sino mang lumalapit sa Kanya ng may tapat na puso. Kung ang mensaheng ito ay nakatulong sa iyo, ibahagi mo ito upang mas marami pang tao ang makarinig ng salita ng Diyos. Patuloy tayong magbasa ng Biblia at mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Pagpalain tayong lahat ng Diyos.